Nagbabalik ang unang balita mga igan, kalaboso ang isang lalaking pinagnakawan umano ng baril ang kanyang amo sa Tarlac City. Sa San Carlos, Pangasinan naman, inaresto ang isang ama ng umano'y panggagahasa sa kanyang sariling anak. Darito ang Ratsyada Probinsya, hatid ni Tricia Zafra. Hindi raw akalain ng 43 anyos na lalaking ito sa San Carlos, Pangasinan na mismong anak niya ang magpapakulong sa kanya. Ayon sa pulisya, nagsumbong sa kanila ang 16 anyos na biktima na ginahasa raw siya ng paulit-ulit ng sariling ama. 7 anyos daw ang biktima nang magsimula ang pangahalay ng lalaki. Paulit-ulit na. Dahil sa pagwawanta kaya hindi siya nagre-report. Sa takot din siguro kasi dalawa lang sila, baka patayin siya. Hiwalay ang mga magulang ng biktima kaya tanging ama lang niya ang kasama niya sa bahay. Ang suspect, itinangging ginahasa niya ang anak pero inaming pinagnasaan niya ang dalagita. Nagawa ko yung kagabi sa pang hindi ko napigilan yung damdamin, yung sarili ko sa hindi ko rin maintindihan. Maharap siya sa kasong rape habang ang kanyang anak nakatakdang ibigay sa pangangalaga ng DSWD. Isang lalaki naman sa Tarlac City ang kalaboso dahil sa reklamong pagnanakaw ng baril ng amo. Hindi na naitanggi ni Paulo Gante ang nagawang pagnanakaw dahil nakunan ito ng CCTV. Pinalinis lang daw kay Gante ang kotse ng kanyang amo nang makita niya sa loob nito ang isang kalibre 45 baril. Natukso raw si Gante na kunin ang baril na nagkakahalaga ng 150,000 piso. Hirap na raw kasi siya sa trabaho, hindi pa sapat ang pinapasweldo sa kanya. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang amo ng suspect. Sa Kawayan, Isabela, isinuko ng tagapamahala ng isang junk shop ang 30 vintage bomb na ito. Naipon daw sa junk shop ang mga bomba na nahalo sa mga pira-pirasong bakal na ibinenta ng ilang customer. Agad dinala ang mga pampasabog sa Explosives Ordnance Disposal Unit ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Paalala ng mga otoridad, kung sakaling makakita ng mga katulad na bagay, agad i-report sa pulisya para makaiwas sa disgrasya. Para sa unang balita, Tricia Zafra, reporting.